Mga kabunyog, mga kababayan, welcome po sa isa na namang episode ng ating Attorney Enzo Bunyog. Mga kabunyog, sa ating mga bagong viewers ngayon, kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito po sa aking bagong YouTube channel, Attorney Enzo Bunyog, kung hindi pa po kayo nakafollow sa bago kong Meta or Facebook page, itong Informador, mag-subscribe na po kayo sa Attorney Enzo Bunyog, mag-follow na po kayo sa Informador Meta or Facebook page. Dito po, ang pagkakaiba dito sa bago kong itong social media platforms, yung mga naghahanap ng medyo hindi lang isang topic ang dinidiscuss ko. Sa iba ko kasing social media platforms, isang pagtalakay ko, isang topic. Pero dito, tatlong topics ang naka-line up ko ngayon. Kaya kung gusto nyo ng ganon, o dito po, mag-follow na kayo at mag-subscribe. Okay, so tulad ngayon, ang topic ko po, ang topics na naka-line up ko, si Lacson. Si Lacson, sinabihan si Marcoleta, gusto mo bigyan pa kita ng logbook? ha? Matindi, ano? Okay rin tong bangayan ng dalawang ito eh. Ha? Oh. Pangalawa na topic natin. Maalala nyo nung nakaraan, lumabas yung pictures. Yung pictures na yung bahay ni Saldico sa Valle Verde sa Pasig, binalot yung paligid, pinaligiran ng tarpaulin, o ng trapal. ha? Ah, Habang pinaligiran ng trapal, yung pala mayroong truck na nagkakarga ng mga gamit, hakot bahay. O ngayon malinaw na kung ano 'yon. Mamaya pag-usapan natin. Pangatlong topic natin, ito suggestion lang kay Yusek Castro. Ako naman kaibigan, kahit hindi kami personal na magkakilala, hindi pa kami nagkakausap o nagmi-meet niyan, ito unsolicited advice lang kay Yusek Claire Castro. Mamaya i-discuss ko kung ano 'yon. Okay? So dito tayo. Mga kabunyog, si Lacson, si Senador Ping Lacson, medyo napiko na rin kay Marcoleta. Sinabihan na gusto mo bigyan pa kita ng logbook? ha? Tungkol ito dun sa controversial na CCTV. Grabe kasi ang reklamo ni Marcoleta, bakit daw tinitingnan, sinusubaybayan ni Ping Lacson ang CCTV. Parang sinusubaybayan raw ang galaw nila ng opisina niya, sabi ni Marcoleta. Tama ba 'yon? Gawain ba 'yon ng isang senador? Para yatang para yatang sinusubaybayan ang bawat galaw namin nag-iispiya daw. Parang nang-iispiya na raw sa kanila. O ngayon, medyo napikon si Ping Lacson. Ang sabi ni Ping Lacson, gusto mo, gawin mo rin yan sa amin o sa akin. O kasi sabi ni Marcoleta, kung ikaw naman kaya ang gawa namin yan, magugustuhan mo rin ba yon? Ang sagot ni Lacson, walang problema yan. Sa akin, kung gusto mo, subaybayan mo, ilista mo, i-record mo kung sino yung pumapasok daw sa kanyang opisina kasi wala daw sa kanyang problema yon. Sabi ni Ping Lacson, walang kontraktor na pumupunta sa akin. Kahit bigyan kita ng logbook, ilista mo doon, araw-araw, sinong pumupunta sa opisina. Nakakatawa yung sagutan ng dalawa. Pero may mas bagong dyan. May mas bagong development dyan. Sabi ni Marcoleta, sabi ni Marcoleta, parang parang ang ginagawa, bahay ni Kuya eh. Nagbi-Big Brother daw nagbi-Big Brother si Ping Lacson. Parang bahay ni Kuya eh, Big Brother. Sinusubaybayan ang bawat galaw namin eh. Medyo yan yung latest na sinabi ni Marcoleta na parang Big Brother na sinusubaybayan ang bawat galaw. Alam naman natin yung sa bahay ni Kuya, yung lahat ng galaw doon ng mga nandun sa bahay ni Kuya, sinusubaybayan. O parang ganun din yung Pero ang sabi kasi ni Ping Lacson, hindi naman si Marcoleta ang sinusubaybayan doon. Ang sinubaybayan nila doon, ang tiningnan nila yung galaw, si Gutesa. So hindi si Marcoleta yon, sabi ni hindi sila nag-iispiya kay Marcoleta. Ang binabantayan nila, ang ilalam nila, anong oras dumating si Gutesa, sinong sumalubong sa kanya, saan siya pumunta.
O yun yung ano, kaya si Gutesa daw, ganun lang naman daw ang ginawa nila kay Gutesa kasi hindi na nga ngayon makita. Kung normal naman daw ang nangyari kay Gutesa, nagpapakita naman, hindi naman nila titingnan sa CCTV kung anong oras ito dumating, ngayon lang daw nila tinitingnan yung CCTV kasi nga masyado ng controversial si Gutesa. Yun naman ang paliwanag ni Ping Lacson. Anyway, ewan ko kung tanggap ni Marcoleta yung paliwanag ni Ping Lacson. Pero mainit talaga ang dugo ni ano ni Marcoleta kay Ping Lacson. Si Ping Lacson din, mainit din ang dugo kay Marcoleta. Sabi nga ni Ping Lacson, ay parang stalker na siya eh. Lahat ng galaw ko, binabantayan niya eh. Pati lahat ng post ko, binabantayan niya. Magpo-post daw sa X, yung dating Twitter. Kinaumagahan, may privilege speech na si Marcoleta. Yun. Kaya, actually, may excite tayo nito pagdating ng November 14. Kapag nag-resume ng hearing ang Senado, yung Blue Ribbon Committee, magbabakbaka na naman yan. Ay naalala niyo yung ano, sabi ni Ping Lacson kay Marcoleta, bakit mama siya? Why are you so protective of the Discayas? Diba? Naalala niyo yun? Tapos yun, naalala niyo rin yung nag-object si Marcoleta? Nag-object si Marcoleta pero tinuloy pa rin ni Ping Lacson. Sabi niya, ano yan, tuloy tayo. Anyway, natatawa lang ako doon sa ano, bibigyan ng logbook. Bibigyan daw ng logbook ni Lacson si Marcoleta. Kasi ang sinasabi nga ni Marcoleta, paano naman kung kami naman ang ano, subaybayan namin ang bawat galaw nyo? Magugustuhan mo rin ba? Ang sabi ni Ping Lacson, walang problema. Bigyan pa kita ng logbook, i-record mo dun on a daily basis sino yung mga pumupunta sa aming opisina. Anyway, okay. O dito tayo sa ano, sunod na topic natin. Naalala niyo yung ano, yung lumabas yung pictures, yung bahay ni Saldico doon sa Valle Verde. Yung bahay niya ay inano, nung hindi pa masyadong mainit ang issue noon Hindi tulad ngayon grabe na, mainit ng masyado. Linagyan, binalot yung buong ano, yung mga bakod. Mataas na yung bakod, tinaasan pa, binalot ng trapal o tarpaulin ba yon? Basta kulay puti. Binalot, hindi mo makita kung anong ginagawa sa loob ng bahay. Ang akala lang natin noon, kaya binalot ng trapal yung paligid ng ano, ng bakod ng bahay niya ay dahil may renovation siguro or may patrabaho, parang gano'n. Yun yung nung una, parang gano'n yung iniisip natin or ng marami. Ako gano'n naisip ko eh. May renovation yata na patrabaho si Saldico. Habang nasa abroad na siya niyan habang nasa abroad siya. Ngayon, tapos nakita doon na habang nababalot ng trapal o ng tarpaulin kung ano man yung material na yon, ang buong compound ng bahay ni Saldico sa Valle Verde, mayroong truck, yung wing van, yung wing van, nakabukas yung wing Tapos nagkakarga doon, nagkakarga. Hindi natin alam kung anong kinakarga. Pero doon sa TV, yung balita sa TV, nagkakarga daw ng parang mga cabinet, yung mga cabinet. Ngayon, nung panahon na yan, hindi pa lumalabas yung mga testimonya ng mga whistleblowers. Pero ngayon, ano ang lumalabas? Sabi ni Bryce Hernandez, nag-deliver sila ng mali-malitang pera doon sa condo unit ni Saldico sa BGC yata 'yon. At doon sa bahay niya. Yung bahay na 'yon, yung tinutukoy na natin na binalot ng trapal, yun sa Valle Verde. Nag-deliver daw sila ng mali-malitang pera doon. Ang tumatanggap doon ng deliveries nila ay yung dalawa na tao ni Saldico, yung Paul Strada at saka Mark Tiksay. Ayun, yun yung tagatanggap doon. At sabi ni Bryce Hernandez, pag deliver nila doon, bawat maleta yata dala nilang pera, ano yun ang dala nilang pera, 50 million ang bawat maleta. At pasok niya doon sa bahay, kasi pumasok siya, sabi ni Bryce Hernandez, wala namang furnitures doon. Walang furnitures doon, mga maleta na kung saan-saan galing siguro, ibig sabihin kumbaga sila
sila nag-deliver doon ng mali-malitang pera, ibig sabihin may iba pang nagdi-deliver doon. Parang gano'n yung sinasabi ni Bryce Hernandez. Kaya ang gamit ng bahay na yon, deliveran. Hindi talaga siya tirahan. Oh, malamang nga may mga bolt daw doon, may mga bolt ng lalagyan ng pera. O ngayon, ganun din yung sinabi ni Gutesa. Sabi ni Gutesa, doon sa bahay sa Valle Verde, nagdadala ng pera doon, iniiwan yung ilang maleta tapos yung iba dinadala na kay Romualdez. Ngayon, balikan natin yung unang lumabas na picture nung binalot yung bahay. Ibig sabihin, nung hindi pa mainit masyado ang issue, nagsisimula pa lang. Hindi pa nag-a-appear sila Bryce Hernandez, hindi pa nagti-testify na tungkol doon, hindi pa duma-appear si Gutesa, wala pa yung testimonya na yung bahay na yon sa Valle Verde, doon dinideliver ang mga pera mali-maleta. Wala pa yan. Pero nasa labas ng bansa na si Saldico, ang di umano'y nagpapagamot. Ngayon, ano ang ibig kong sabihin? Parang ang lumalabas ngayon, sinicure kaagad ni Saldico yun, malamang. Lumalabas, parang yun ang unang sinicure. Kasi, kung magkakaroon nga ng kaso at magkakaroon ng search warrant, papasukin ng mga autoridad yon, yung bahay na yon, makikita na yung bahay pala, hindi talaga bahay na may furniture o tinitirhan. Talagang ang use niya ay doon dinadala yung mga pera. Makikita mo yan, pag pinasok mo yon, tulad ng pagkakadescribe ni Bryce Hernandez, pagsaka ng pera ang labas, mga maleta ang nandun, mga bolts. Kung papasukin nga yun, baka nung mga panahon na yun, yun ang makikita doon. Kaya parang ang ginawa, yun ang unang sinicure. Yun kaagad ang una eh. Inalis kaagad yung mga laman ng bahay na yun. Siguro inalis yung mga bolt, no? Inalis yung mga traces. Inalis yung mga traces or mga patunay, ebidensya na totoo yung sinasabi ni Bryce Hernandez, totoo yung sinasabi ni Gutesa. Ngayon mapagdudugtong-dugtong mo na eh. Ngayon na lumabas na yung ganung mga testimonya, tapos i-connect mo yan doon sa nagsisimula pa lang ang issue na yan, binalot na kaagad ng trapal, tapos may truck na naghahakot. Ano sa tingin niyo? Agree ba kayo sa ganung obserbasyon natin? Parang ganun ang naisip ko. Una kaagad na sinicure, ano? Una kaagad na sinicure. Kaya ito rin yung ito rin yung parang yung paglabas ni Saldico sa labas ng bansa para hindi siya mag-appear sa mga hearing, hindi siya maimbestigahan. At habang nandun siya, dinadirect yung mga kung anong dapat gawin. Yung pag-alis ng mga gamit doon sa bahay, pag-transfer, yung paglabas ng eroplano at saka yung helicopter. Lahat ang galing ng ang galing ng ginagawa nila. Kaya yung abogado ni Saldico, ang lakas ng loob na magsabi. Walang ebidensya. Walang parang nagawa na nila ng paraan, Parang nagawa na ng paraan. Nakakalungkot na ganito ang nangyayari, Anyway, dito tayo sa panghuli nating topic. Tungkol kay Yusek Claire Castro. Ito Yusek Claire Castro, alam ko minsan nakita ko nag-comment si Yusek Claire Castro sa live ko. Yusek Claire, hindi ito unsolicited advice ito wag kang wag kang maghihinalkit at wag kang magagalit sa akin. Alam mo namang suportado ko ang lahat mong ginagawa, Kasi ang laki ng tulong mo bilang spokesperson ng Malacanang. Yung dati kasing Presidential Communications Office, sila Cesar Chavez, sila Garafel, Siloy Garafel, masyadong formal. Hindi nakikipagmardakulan, hindi nakikipagsagutan sa mga DDS, sa mga Duterte. Pero ngayon, nandiyan na si Yusek Claire Castro, bawat issue sa Malacanang, kay Marcos, kay Lisa Araneta, sa gabinete, sinasagot niya talaga. Tama lang yun. Hindi nakakapurma yung kaya galit na galit sa kanya yung mga DDS vloggers, yung mga trolls. Kasi nakikipagmardagulan talaga siya nakikipagsagutan siya. Kaya lang, ito lang yung sinasabi kong unsolicited advice. Piliin niya rin minsan yung mga dapat niyang komentaryuhan. Katulad ngayon, itong tungkol kay Anjo Iliana. Ang issue dito si Anjo Iliana kay Tito Soto.
Dapat hindi na siya ano do'n, hindi na siya nag-comment do'n, ha? Kaya lang mayroon din naman talaga kasing comment itong si Anjo Iliana tungkol kay Marcos, kay PBBM na magpa-follicle test daw, ano, magfa-follicle test daw. Sabi kasi ni ano, sabi ni Anjo Iliana, ewan ko bakit naman dinawit ni Anjo Iliana si Marcos doon sa issue niya kay Tito Soto. Hmm, ngiwi daw, ngiwi, yung bangag-bangag issue, o ginamit na naman. Anyway, ang comment lang natin, ano 'yun, masyadong cheap na ano 'yun, na issue 'yun, masyadong cheap, hmm. Yung nire-raise na issue rin ni Anjo Iliana kay Tito Soto, masyadong cheap din. Kaya nga sabi nga ni Tito Soto, "Wag na nating patulan 'yan, ayaw ko na mag-comment diyan." Ha? Ah, ang comment ni Tito Soto sa press ano, yung Senate press, wag na nating pag-usapan 'yan, bahala na siya diyan. Bahala na 'yan si Anjo Iliana kung anong-ano niya. Kumbaga ayaw kong mag-comment diyan. Pero si Claire Castro nag-comment. Oh, sabi niya, walang kredibilidad si Anjo Iliana. Yun lang, kung si Senate President Soto hindi na nga nag-comment kay Anjo Iliana kasi cheap eh. Ah, siya bilang spokesperson ng Malacanang, hindi na siya dapat nag-comment do'n. Piliin niya din lang naman yung kailangan niyang komentaryuhan. Puwede niyang komentaryuhan yun sa vlog niya, sa vlog niya. Pero yung halimbawa sa official press briefing, 'wag na. Kasi ano rin, eh, hindi na siya vlogger lang, eh, hmm? Hindi na siya vlogger lang, spokesperson na siya ng Malacanang. Kaya yung mga sasabihin niya, kailangan pinipili niya na rin kung anong kokomentaryuhan niya. Yung ano lang, yung mga importante. Kasi ano, eh, 'pag mga cheap na rin na mga topics, pang-vlogger na lang. Hindi na, eh, 'wag na kasi ano siya, eh, hindi na siya tulad namin na vlogger lang. Ano na siya, eh, tagapagsalita ng Malacanang. So, may kailangan na siyang ano, eh, may kailangan na siyang i-maintain din na anong tawag diyan, yung ano, na 'wag naman masyadong bumaba sa masyadong, ano na, cheap na, oh, na mga issue o concerns, 'wag, piliin niya rin, hmm, piliin niya rin. Ako yun lang yung naano ko. Pero overall, 'wag kang maano, UC Claire Castro, magaling ang pag-aano. Kaya nga ako ayaw ko ring pumunta ka sa DOJ. Kasi may mga nag-ano si Leila de Lima, sabi ni Congresswoman Leila de Lima, magaling kung magiging Justice Secretary si Claire Castro. Ako, oo, kung sa galing na puwedeng maging Justice Secretary, walang problema. Magaling si UC Claire Castro. Kaya lang magiging malaking kawalan sa Presidential Communications Office bilang, spokesperson ng Malacanang kung mawawala si UC Claire Castro. Wala, sinong papalit? Si Secretary Gomez? Hindi 'yun. Iba ang role ni UC Claire Castro. Sa panahong ito na grabe ang attacks, grabe ang mga fake news, disinformation, kailangan ng isang tulad ni UC Claire Castro. Kaya ako kung ako lang, manatili ka na lang UC Claire sa ano, kailangan ka diyan. Walang ibang nakikita akong puwedeng pumalit sa'yo diyan, eh. 'Pag umalis ka diyan, wala nang makikipagbardagulan. Makakabuelo na naman 'yang mga DDS na 'yan, Kaya lang 'yun na nga, ang maganda nga sa'yo, ang positive sa'yo, talagang sinasagot mo bawat issue. Pero ang ano ko naman, 'pag mga ganitong tulad nitong kay Anjo Iliana, 'wag mo na. Ha? Tama si Tito Soto, tama si Tito Soto, masyadong cheap na 'yan, 'wag na nating komentaryuhan 'yan. Ay ikaw pa naman, si Yusek Claire Castro pa naman, Malacanang, Malacanang. Hindi na nga lang kung si ano nga, ano lang, Senate President, ito, Malacanang, palasyo ang rine-represent ni Yusek Claire Castro. Kaya kailangan niya ring ano, anuhin 'yan. Anyway, basta tayo sa ano, sa kabuuan, saludo tayo kay Yusek Claire Castro. Kahit nga sa pagiging DOJ Secretary, magaling sana siya. Pero sana manatili ka na lang sa PCO. Mahihirapan kung aalis ka diyan. Pero itong ano ko, suggestion ko tungkol dito kay Anjo Iliana at sa iba pang mga katulad, sana i-consider mo rin. Okey, at ako rin natutuwa rin ako kay si Claire Castro, minsan nakita ko siya nag-explain siya yung ano, yung sabi ko, "Wag mo nang ipagtanggol si Romualdez."
Kasi ano, masyadong sensitibo yung issue na yan kay Romualdez. Hayaan mo na si Romualdez magtanggol, mayroon siyang sariling spokesperson. Si Ace Barbers, 'di ba? Dati nung speaker pa si ano. Tsaka maraming ano yan, maraming staff, maraming may sariling network yan sa media si Romualdez kayang sagutin. Pero inexplain naman noon ni Yusek Claire Castro, sabi niya hindi niya naman daw pinagtatanggol noon. Hindi naman pinagtatanggol si Martin Romualdez. Pinaliwanag niya yon na doon sa nag-guest siya sa Casillas, i-clarify niya yon na hindi naman gano'n. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, basta Yusek Claire Castro, nandiyan ang support namin sa iyo. Magandang araw sa inyong lahat, mabuhay tayo.